Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1541. Nang marinig ang mga mungkahi mula sa karamihan, tila nag-alinlangan si Zachary. Maingat niyang tiningnan si Charlotte, at ang kanyang tingin ay may bahid ng takot. Pumunta muna tayo sa conference room, maikling sagot ni Charlotte. May ilan na agad nagtungo sa conference room ayon sa sinabi, habang ang iba naman ay nagmasid sa reaksyon ni Zachary. Sige, tara na, pagsang-ayon ni Zachary. Nang marinig iyon, naglakad sina Callum at ang iba patungo sa conference room. Dito po, Mr. Noct, sabi ni Charlotte habang mahigpit na tinitigan si Zachary. Hindi nang ahas si Zachary na tumingin sa kanya habang naglalakad papasok ng conference room. Mr. Noct, Mr. Noct, maraming shareholder at matataas na opisyal ang tumayo upang batiin si Zachary sa loob ng malawak na conference room. Akala nila ay patay na si Zachary. Kaya naman nang makita siyang ligtas at maayos, bumuhos ang emosyon ng lahat. Ang ilan ay may luha pa sa kanilang mga mata. Bahagyang naantig si Zachary nang makita ang eksenang iyon. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong uri ng paggalang matapos maging Zachary. Hindi na kailangan ang formalidad. Maupo na po ang lahat, bati ni Zachary. Mr. Noct, maupo rin po kayo, sabi ni Callum habang itinuturo ang upuan ng Pangulo. Sa mga nagdaang panahon, si Charlotte ang laging nakaupo sa itim na silyang iyon. Nag-aalala sina Callum at ang iba na baka patuloy niyang hawakan ang kapangyarihan. Kaya sabik silang makitang bumalik si Zachary sa kanyang posisyon. Hindi umupo si Zachary. Sa halip, tumingin siya kay Charlotte na may hindi mapakali na ekspresyon. Bakit mo ako tinatitigan? Ngumiti si Charlotte. Maupo ka na. Ikaw ang dapat umupo dyan. Hindi lamang hindi nang ahas si Zachary na umupo, itinulak pa niya ang silya patungo kay Charlotte. Napailing ang mga naroon sa kanyang mapagkumbabang kilos. Siya ang pangulo ng Noct Group at pinuno ng pamilya Noct. Paano siya naging ganoon kahiyain? Katawa-tawa. Tiningnan ni Charlotte si Zachary nang may masalimuot na tingin. Doon niya napagtanto ang dahilan ng kanyang kilos. Sinusubukan niyang kaawaan siya ng iba. Ano bang nangyayari sa iyo? Muling ngumiti si Charlotte habang pinaupo siya sa silya. Dito ka talaga dapat. Kumikilos siya na parang walang anuman, ngunit sapat ang lakas niya para hindi makaiwas si Zachary. Mukha siyang walang magawa nang mapilitang maupo sa upuan ng Pangulo. Itinaas niya ang ulo at tumingin sa mga opisyal, ngunit ang kanyang tingin ay may halong kawalan ng kumpiyansa. Sa sandaling iyon, may ilan na hindi na mapakali, habang ang iba ay nag-aalab ang galit. Marami ang nagsimulang magbulong-bulungan. May ilan na tumingin kay Johan, na umaasang may sasabihin siya. Mula nang pumasok si Zachary sa conference room, inoobserbahan na siya ni Johan. Pakiramdam niya ay kakaiba ang kilos nito, ngunit hindi niya malaman kung bakit. Kung hindi niya kilala si Charlotte, iisipin niyang inaapi niya si Zachary tulad ng ibang shareholder. Ngunit alam niyang hindi kailanman gagawin iyon ni Charlotte. Kaya patuloy niyang iniisip kung ano ang binabalak ng mag-asawang ito. Miss Lindbergh, biglang pumasok si Lucy at bumulong sa tainga ni Charlotte. Nasa labas ang mga mamamahayag. Nagtatanong sila kung may 5 minuto kayo para sa isang maikling panayam. Sandali lang, sagot ni Charlotte at humarap kay Zachary. Masama ba ang pakiramdam mo? Bakit wala kang sinasabi? Ikaw na ang bahala. Si Zachary ay mukhang lubos na balisa at nawalan ng mga salita. Nakakunot ang noo ni Charlotte at hindi natuwa. Gayunman, pinigil niya ang galit at nagkunwaring ngumiti. Siguro mahirap para sa iyo ang pumunta rito para sa pulong kahit hindi ka pa magaling. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lucy. Papasukin mo ang mga mamamahayag. Dito na natin gagawin ang panayam. Sige, agad namang lumabas si Lucy upang kunin ang mga mamamahayag. Naiwang naguguluhan ng mga shareholder at matataas na opisyal. Ano ang nangyayari? May pulong ng board tayo. Paano natin papasukin dito ang mga mamamahayag? Humingi ka ba ng pahintulot kay Mr. Noct bago mo ginawa iyon? Bago bumalik si Mr. Noct, wala kaming ibang magawa kundi hayaan kang magpatakbo ng mga bagay. Ngunit ngayong nakabalik na siya, dapat alam mo na ang lugar mo.
Puno ng pangamba at pagdududa ang mga salita ni Callum. Magalang na sumagot si Charlotte. Inimbitahan ko ang mga mamamahayag para magbigay ng malinaw na paliwanag sa harap ng lahat. Sigurado akong ayaw nating magkaroon ng kalituhan sa hinaharap. Si Mr. Knock din ang dapat magpasya niyan. Nagpahayag ng pagtutol ang mga shareholder. Hindi nila iniisip na mali si Charlotte, kundi naniniwala lamang silang hindi siya ang dapat magdesisyon. Ang opinyon ni Charlotte ay kumakatawan sa akin. Sa wakas ay nagsalita si Zachary. Gayunpaman, halata pa rin na inoobserbahan niya ang reaksyon ni Charlotte habang nagsasalita. Mas lalo pang hindi nasiyahan ng lahat nang makita iyon. Ngunit wala silang nagawa dahil nagsalita na si Zachary. Di nagtagal, pumasok ang mga mamamahayag. Karamihan sa mga tanong ay tungkol sa mga kamakailang balita at sa relasyon ni Charlotte at Michael. Walang nagtanong tungkol kina Zachary at Nancy. Sinagot ni Zachary ang lahat ng tanong ayon sa itinuro sa kanya ni Charlotte. Mas natural pa ang kilos niya sa harap ng mga mamamahayag kaysa sa harap ng mga shareholder. Kadalasan, 3 sagot lamang ang sagot sa lahat ng tanong ng mga mamamahayag. Una, lubos na nagtitiwala si Zachary kay Charlotte at naniniwalang magkaibigan lamang sila ni Michael. Ikalawa, nagkakaisa sila bilang mag-asawa at hindi kailanman nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ikatlo, hindi maganda ang kanyang pakiramdam at siya mismo ang naglipat ng mga ari-arian kay Charlotte at hinayaang siya ang mamahala ng kumpanya. Malinaw na ipinahayag ni Zachary ang 3 puntong iyon ng walang pag-aalinlangan. Lalong naging maingat ang mga shareholder at matataas na opisyal nang marinig ang kanyang pahayag. May balak pa sanang magtanong ang mga mamamahayag, ngunit tiningnan ni Charlotte si Lucy at agad nitong inanyayahan ang mga iyon na lumabas. Biglang may isang mamamahayag na malakas na nagtanong, "Mr. Knock, narinig naming kayo raw ay kinokontrol ni Miss Lindbergh. Totoo ba iyon?" Agad na bumalat ang nakabibinging katahimikan sa silid. Nakatutok ang lahat ng mata kina Zachary at Charlotte. Wala na ang dati niyang autoritatibo at kalmadong aura. Sa halip, mukhang nagpanik si Zachary, na para bang nabanyag ang kanyang kasinungalingan. "Narinig din naming nagkasakit kayo dahil nalason kayo. At ang lason ay kamandag ng ahas mula sa pamilyang Lindbergh. Sa madaling salita, dinroga kayo ng pamilyang Lindbergh para kontrolin kayo." Patuloy na naggiit ang mamamahayag. Totoo ba iyon? Nagulat at natakot ang lahat sa mga tanong na iyon. Dumilim ang mukha ni Zachary at napuno ng pagkabalisa ang kanyang tingin. Namutla ang mga shareholder at matataas na opisyal. Agad na pinalibutan ni Callum at ilang shareholder si Zachary. "Mr. Knock, totoo ba iyon?" "Mr. Knock, huwag kayong matakot. Napakarami namin dito. Hindi maglalakas loob ang pamilyang Lindbergh na saktan kayo. Mr. Knock, pakiusap, sabihin ninyo sa amin ang totoo." "Mr. Knock." Nanatiling tahimik si Zachary sa buong oras. Patuloy ang pagtulo ng pawis sa kanyang noo. Pumikit ng bahagya si Charlotte at mariing tinitigan siya. "Ngayon ko lang naintindihan ang plano nila. Napakagaling. Pakiusap, palabasin muna ang mga mamamahayag." Sa sandaling iyon, nagsalita si Johan. Agad na inutusan ni Lucy ang ilang security guard na ilabas ang mga mamamahayag. Abala pa rin ang mga ito sa pagkuha ng litrato kay Zachary na may bakas ng takot sa mukha. Pagkaalis ng mga mamamahayag, sina Charlotte, Zachary, at ang mga matataas na opisyal ng Knock Group na lamang ang naiwan sa conference room. Mas lalong naging tensyonado ang atmosfera. Ang mga nasa panig ni Callum ay itinuring si Charlotte bilang kaaway. Mariing mura ni Callum, "Charlotte, huwag mong isiping makakaalis ka sa lugar na ito kung hindi ka magbibigay ng paliwanag ngayon." "Ano ang ipaliliwanag?" Kalmadong sagot ni Charlotte habang nakaupo sa upuan ng Pangulo. "Pakiusap, ipaliwanag mo ang sinabi ng mga mamamahayag kanina," mapangapi na sabi ni Callum. "Dinroga mo ba si Mr. Knock? Sinusubukan mo ba siyang kontrolin? Naniniwala ka ba sa ganoong biro?" May mapanghamong ngiti si Charlotte. "Tio Callum, wala ka na ba sa katinuan? Ikaw, eksperto ang mga Lindbergh sa paggawa ng lason. Alam iyon ng lahat." Sa sandaling iyon, may isa pang senior shareholder na nagsalita. "Narinig ko na nilason ni Danrick ang sarili niyang pamilya para maagaw ang kapangyarihan ng pamilyang Lindbergh." "Tama," agad na sumingit si Callum.
Bata at malusog si Mr. Noct. Bakit bigla siyang nagkasakit? May mali rito. Laging may Elite 18 sa tabi ni Mr. Noct. Napakalakas ng kanyang proteksyon. Kaya kung nalason man siya, siguradong galing iyon sa taong malapit sa kanya. At ang taong iyon ay ikaw. Ngayon ko lang naisip, mukhang totoo ang chismis. Nang magka-problema ang Lindbergh Corporation, sinubukan ni Danrick na bumalik. Target niya ang Noct Group. Alam niyang may ugnayan ka kay Mr. Noct. Kaya pinagamit ka niya para akitin siya at lasunin. Pagkatapos, sinimulan mo ang sunog at ginamit ang iyong katayuan bilang ginang ng Noct para kontrolin ang Noct Group. Tama, iyon nga, Charlotte, napakawalang puso mong babae. Isa-isang inakusahan ng mga shareholder si Charlotte. Lahat ay nagsasalita na parang sila ang may hawak ng hustisya. Sa sandaling iyon, maging ang mga sumusuporta kay Charlotte ay nagsimulang mag-alinlangan. Nalito si Johan at may halong pag-aalala niyang tinanong, Charlotte, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi nagmadaling magpaliwanag si Charlotte. Tahimik lamang niyang tinitigan si Zachary, hinihintay ang kanyang sagot. Mr. Noct, huwag kayong matakot. Tumayo si Callum sa harap ni Zachary na parang isang marangal na tagapagtanggol at mariing itinuro si Charlotte. Charlotte, ngayong nakabalik na si Mr. Noct, hindi na kami makikinig sa iyo. Ibalik mo ang lahat ng shares at ari-arian. Baka hayaan ka pa naming makalabas ng buhay. Kung hindi ano, malamig na tanong ni Charlotte. Kung hindi, tatawag kami ng pulis. Binago ni Callum ang taktika ng mapansing hindi natitinag si Charlotte. Napakarami mong krimen. Maghanda kang mabulok sa kulungan. Hindi pa napapatunayan ang katotohanan at hindi pa ako sinasampahan ng kaso ng pulis. Sigurado ba kayong ginawa ko iyon? Nanatiling kalmado si Charlotte. Tama ba ako, mahal? Nerbyosong tumingin si Zachary sa kanya. Maya-maya ay umiwas siya ng tingin at hindi nang ahas magsalita. Tama na iyan, tumayo ang isa pang shareholder. Malalaman natin iyan kapag nagsagawa tayo ng pagsusuri. Ipadala ang staff ng ospital dito at kunan ng dugo si Mr. Noct. Kung nalason siya ng kamandag ng ahas, tiyak na may kinalaman ang pamilyang Lindbergh. Tama. Tawagin si Reyna. Siya ang family doctor ng pamilyang Noct. Tumpak ang kanyang paghuhusga. Tama. Tawagan na siya ngayon. Ilang shareholder ang sumang-ayon sa mungkahi. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Charlotte ang telepono at tinawagan si Reyna. Reyna, pakiusap pumunta ka agad sa kumpanya. Gusto ni Mr. Noct na ipasuri ang kanyang dugo. Sige, hindi na kailangan. Hindi na kailangang suriin ang dugo ko. Sa sandaling iyon, agad na pinigilan ni Zachary si Charlotte. Ngunit nakababa na ang tawag ni Charlotte. Darating na si Reyna. Mahal, sinabi ko na sa iyo na dapat kang magpatingin sa doktor kapag may sakit ka. Malalaman natin ang problema mo matapos suriin ang dugo mo. Doon lang natin mahahanap ang lunas. Hindi ako may sakit, paliwanag ni Zachary na halatang kinakabahan. Hindi ko kailangan ng blood test. Bakit hindi? Kunot noong tanong ni Charlotte. Iniisip ng lahat na nilason kita gamit ang kamandag ng ahas ng pamilyang Lindbergh. Ngunit wala kang sinabi para ipagtanggol ako. Ako, tama na, tuluyang binaliwala siya ni Charlotte habang itinaas ang telepono. Mayroon pa bang ibang hiling? Aasikasuhin ko agad. Ito, naiwang tuliro ang mga shareholder, walang ideya kung ano ang binabalak niya. Alam ko na, itinuro ni Callum si Charlotte. Sinuhulan niya si Reyna. Iyon na iyon. Malabo iyon. Tapat si Reyna kay Mr. Noct. Mahina ang sabi ng isang mas batang shareholder. Siya, si Ben, at si Bruce ang mga paborito ni Mr. Noct. Baka tinakot siya ni Charlotte sa kung anong paraan. Sa anumang kaso, nasa panig na ngayon si Reyna ni Charlotte. Kaya ganoon na lang ang tapang niya, patuloy ang hinala ni Callum. Posible iyan, nagsimulang mag-alinlangan ang iba. Hindi natin dapat maliitin ang babaeng ito. Ito, magpalat tayo ng ospital. Humanap tayo ng tao mula sa Kindness Hospital, mungkahi ng isang matandang shareholder. Itinatag iyon ni Ginoong Henry. Hindi dapat magkaroon ng problema. Sige, may contact number ako ng ospital. Tatawag ako, bilasan mo. Di nagtagal, naging abala ang lahat sa kani-kanilang gawain. May tumawag sa Kindness Hospital, may kumontak sa security department para pigilan si Reyna,
at may tumawag pa sa pulis. Sa sandaling iyon, nais ng lahat ng shareholder na protektahan si Zachary at itaboy si Charlotte palabas ng Knock Group. Ngunit nanatiling kalmado si Charlotte sa kabila ng lahat. Si Zachary naman ay nagsimulang magpanik. Hindi na kailangang tumawag ng doktor. Ayos lang ako. Nagtaka ang lahat sa kanyang reaksyon. Mas mabuting magsagawa ng pagsusuri, mahinahong sabi ni Charlotte. Kung hindi, iisipin ng lahat na nilason kita. Wala akong magiging paraan para linisin ang aking pangalan. Ako, nabalam ang salita ni Zachary. Hindi niya alam kung paano pipigilan ang pagsusuri ng kanyang dugo. Kapag lumabas ang resulta, huli na ang lahat para sa kanya. Mr. Knock, magpasuri tayo. Sa wakas ay nagsalita muli si Johan. Wala namang mawawala. Ituring mo na lang itong isang check-up. Matagal nang inoobserbahan ni Johan ang sitwasyon. Napansin niyang kakaiba ang kilos ni Zachary. Mukhang handa ang mga mamamahayag. Ngunit ang mga tugon ni Zachary ay walang saysay. Sigurado siyang si Zachary ay nilason at malubhang nagkasakit. May katuturan kung bakit ayaw niyang ipaalam sa iba ang kanyang kondisyon. Gayunman, pakiramdam ni Johan ay may mali. Kaya iminungkahi niyang sumunod ito. Oo nga, pati si Ginoong Sturk ay nagsabi na, gawin na natin ang test. Sumang-ayon din ang ibang shareholder. Siyempre, Mr. Knock, hindi ilalabas sa publiko ang resulta ng pagsusuri. Mananatili itong lihim. Iminumungkahi kong sina Mr. Spencer, Callum, Ginoong Martin, Ginoong Reeves at ako ang mga siwa nito. Ipinahayag ni Johan ang kanyang mungkahi. Kabanata 1545. Sumang-ayon ang lahat. Dahil dito, wala nang mahanap na dahilan si Zachary. Pinawisan siya ng husto at wala na siyang magawa. Magpapalam muna ako sa banyo. Mr. Knock, sasamahan kita. Nagboluntaryo si Callum na sumama sa kanya. Nagtago si Zachary sa banyo at pinatahimik ang kanyang telepono. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe. Mukhang alam ng kausap niya ang nangyayari dahil agad itong sumagot. Nanlaki ang mga mata ni Zachary nang makita ang sagot. Parang may nahanap siyang solusyon. Ilang segundo ang lumipas, binura niya ang mensahe at lumabas ng banyo. Hindi na siya balisa. Mr. Knock, huwag kang mag-alala. Nandito kami. Hindi ka masasaktan ng babaeng iyon. Inabot ni Callum ng tisyo si Zachary at pilit siyang pinapakalma. Huwag kang mag-alala. Anuman ang mangyari, gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Nanatiling tahimik si Zachary habang naglalakad pabalik sa conference room. Humabol si Callum at maingat na nagtanong, Mr. Knock, ano po ba ang nangyayari? May maitutulong po ba ako? Hindi pa rin siya pinansin ni Zachary at nagmamadaling bumalik sa conference room. Sa oras na iyon, nakaupo na ang lahat sa kani-kanilang upuan, nahati-hati sa mga grupo at pabulong na nag-uusap. Samantala, si Charlotte ay nakaupo sa upuan ng Pangulo, kalmado at umiinom ng kape. Tatayo na sana ang lahat para salubungin si Zachary nang bigla niyang hampasin ng malakas ang mesa. Charlotte, sabihin mo sa akin. Akin ba ang tatlong bata? Nabigla si Charlotte nang marinig iyon. Hindi ito maganda. Hindi niya inaasahan na mangyayari iyon. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa gulat habang nakatitig sa mag-asawa. Katatanggap ko lang ng isang anonymous na mensahe. Sinasabi roon na ang tatlong bata ay sa iyo at sa ibang lalaki. Ako. Nanginginig si Zachary at namutla ng husto ang kanyang mukha. Maaari kong ibigay sa iyo ang lahat. Mga share, mga asset, at kahit ang kapangyarihan sa pamilya Knock. Dahil mahal kita, at higit sa lahat, dahil mayroon tayong tatlong magagandang anak. Nang malaman kong may sakit ako, inilipat ko ang lahat sa pangalan mo. Nais kong ikaw ang mamahala ng maayos sa Knock Group at alagaan ang tatlong bata. Kapag lumaki na sila, maaari nilang manahin ang lahat ng ito mula sa iyo. Pero bakit mo ako nilinlang? Bakit? Nag-umpisang pamatak ang luha sa mga mata ni Zachary. Sa sandaling iyon, tuluyang nawala ang dati niyang makapangyarihang aura. Nangilid ang puso ng lahat sa awan nang makita ang kanyang paghihirap. Charlotte, hindi yun mapapatawad. Galit na galit ang lahat ng shareholder at upper management. Para bang sila mismo ang pinagtaksilan. Kung hindi kay Mr. Knock ang tatlong bata, karapat-dapat kang parusahan hanggang kamatayan. Tama, dapat siyang mamatay.
Napakabuti ng pakikitungo ni Mr. Knock sa iyo. Paano mo nagawang gawin ito sa kanya? Charlotte, napakasama mong babae. Sinimulan nilang batikyusan si Charlotte gamit ang masasakit na salita. Nawala na sila ng galang at respeto sa kanya. Napakunot ang noo ni Charlotte at malamig na tinitigan si Zachary. Tama na. Sinubukan ni Morgan na ipagtanggol si Charlotte ngunit itinulak siya ng upper management. Kayong lahat, tama na. Sa wakas ay nagsalita si Johan. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang kanyang dibdib at malakas na umubo. Sa wakas ay kumalma ang lahat. Sa kasalukuyan, ang may pinakamataas na awtoridad doon ay si Johan. May prestihiyo siya at patas sa lahat ng bagay kaya handang makinig ang lahat sa kanya. Huwag muna tayong maniwala sa mga tsismis at pag-usapan natin ito ng maayos. Sa huli, mapapatunayan natin ang katotohanan. Habang nagsasalita, idiniin niya ang isang kamay sa dibdib na tila pinapawi ang bahagyang sakit. Nakatuon ang kanyang tingin kay Charlotte na hinihintay ang isang makatwirang paliwanag. Bago pa makapagsalita si Charlotte, nauna si Zachary. Dahil paparating na ang mga staff ng ospital para sa blood test ko, maaari na rin nilang isagawa ang paternity test. Sabay-sabay na sumang-ayon ang lahat. Tama, maniniwala lang kami kapag nakita na namin ang resulta. Hihingi kami ng paumanhin kung normal ang resulta. Pero kung may kakaiba, kung ganoon, ibabalik mo ang lahat ng asset at share kay Mr. Zachary at aalis ka sa pamilya Knock, mariing sabi ni Callum. Tama, umalis ka sa pamilya Knock. Umalis ka sa pamilya Knock. Sa pangunguna ni Callum, inulit-ulit ng lahat ang sigaw. Blanco lamang na tinitigan ni Charlotte si Zachary. Hindi siya tinutulan ni Zachary at buong tapang pang sinalubong ang tingin niya. Hindi na napigilan ni Charlotte ang kanyang galit at sinampal siya. Umalangaw-ngaw ang malakas na sampal sa buong silid. Biglang tumahimik ang kaninang magulong conference room. Napatigil si Zachary sa gulat. Hindi niya inaasahan na sasaktan siya ni Charlotte. Ako si Zachary Knock. Ikaw. Nabigla ang lahat sa ginawa ni Charlotte. Baliw ang babaeng ito. Sinalubong ni Callum at ilang batang direktor si Charlotte na balak siyang gantihan. Ngunit agad na humarang sina Morgan at ilang bodyguard. Muling naging magulo ang conference room. Para siyang isang galit na leon ang nagtatanggol sa kanyang mga anak. Nag-aapoy ang galit sa kanyang mga mata. Mariin niyang kinuyam ang kanyang mga kamao upang pigilan ang matinding pagnanais na sakalin si Zachary sa sandaling iyon. Kaya niyang harapin ng kalmado ang anumang marumi at walang hiya nilang paraan, pero hindi niya kayang payagan na insultuhan ang kanyang mga anak. Tama na. Tumigil na kayo, sigaw ni Johan, na pilit pinapakalma ang lahat. Ngunit tila walang epekto. Biglang bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang isang bodyguard na nagtutulak kay Spencer. Mr. Spencer. Isa pang taong kilala sa pagiging patas ang dumating. Tumigil ang gulo at nagunahan ang lahat na palibutan si Spencer. Mr. Spencer, mabuti at dumating ka. Mr. Spencer, kailangan mo ba ng buod ng nangyari? Pinaghihinalaan ni Mr. Zachary na hindi kanya ang mga bata kaya gusto niya ng DNA test. Mr. Spencer, may naghihinala rin na nilaso ni Charlotte si Mr. Zachary kaya hamina ang kanyang kalusugan. Kaya tinawagan na namin ang Seren Hospital para magpadala ng staff. Alam ko, pinaimik sila ni Spencer sa pamamagitan ng isang kumpas. Alam ko na ang buong nangyari habang papunta ako rito. Kung ganoon, ang opinyon ko ay, saglit na tumigil si Spencer habang nagpapalipat-lipat ang tingin kina Zachary at Charlotte. Dapat isagawa ang parehong blood test at DNA test. Kumabog ang dibdib ni Charlotte. Doon niya napagtanto na nagkamali siya ng kalkulasyon. Kahit nakuha na niya ang tiwala ni Spencer at Johan, nakaligtaan niyang magiging maingat sila pagdating sa pinagmulan ng mga bata. Bukod pa roon, wala silang alam na peke lamang ang Zachary na ito. Hindi nila paniniwalaan ang kanyang mga salita sa ganitong sitwasyon. Isa talaga itong pagkukulang niya. Halos narito na ang staff ng Seren Hospital, dagdag ni Spencer. Kaming 5, sina Johan, Callum, Miss Martin, Miss Reeves, at ako ang sasama kay Zachary para sa test habang ang iba ay mananatili rito. Sige, susundin namin kayo, Mr. Spencer. Sabay-sabay na tumanggo ang lahat.
Sang-ayon ka ba, Mrs. Knox? Tanong ni Spencer kay Charlotte. May saysay pa ba ang pagtutol ko sa puntong ito? Mapait ng ngiti ni Charlotte. Naniniwala ako sa iyo, pero umiwas ng tingin si Spencer at nagpatuloy. Napakahalaga ng anumang bagay na may kinalaman sa dugo ng pamilya Knox. Hindi ko kayang biguin si Henry. Nagkaroon na ng DNA test noon sa utos ni Mr. Henry noong buhay pa siya, reklamo ni Charlotte. Saksi ka noon, hindi ba? Hindi ako kasama sa proseso noong nagpa-test si Zachary noon. Yumuko si Spencer. Ang natatandaan ko, dugo lamang ni Robbie ang sinuri noon. Hindi na test sina Jamie at Ellie. Kaya nga ginagawa na natin ang lahat ngayon. May mali sigurong nangyari sa proseso noon, patuloy ni Callum. Posibleng peke ang resulta ng DNA test noon. Tumahimik ka, sigaw ni Charlotte. Napatalon sa gulat si Callum. Bago pa siya makasagot, sinaway siya ni Spencer. Hindi ka bahagi sa usapang ito. Mr. Spencer. Tama na, singit ni Johan. Gagawin natin ang sinabi ni Mr. Spencer. Kailangan ko kayong manatili rito at makibahagi sa pag-uusap para makabuo ng plano kapag lumabas na ang resulta. Sige, walang problema. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Paano ang mga bata? Agarang tanong ni Charlotte. Dinala ba sila rito? Huwag kang mag-alala, mahinahong sabi ni Spencer. Sinabi ko sa kanila na routine check-up lang ito kaya wala silang ideya sa tunay na dahilan ng test. Nasa entertainment room sila sa 17 palapag. Sina Johan at ako mismo ang mangguna sa doktor pababa para kunan ng dugo ang mga bata, saka kami babalik dito para kay Zachary. Ipinikit ni Charlotte ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Alam niyang nasa alang-inang sitwasyon na siya ngayon. Pumasok ang isang sekretarya at ipinaalam na dumating na ang staff mula sa Seren Hospital. Charlotte, mangyaring sumama ka muna kay Mr. Zachary sa kanyang opisina para magpahinga sandali, pakiusap ni Johan. Alagaan ninyo ng mabuti ang Pangulo at ang kanyang asawa. Opo, kahit naniniwala sina Johan at Spencer kay Charlotte, kailangan pa rin nilang sundin ang tamang proseso. Nag-assign pa sila ng grupo ng mga bodyguard para bantayan si Zachary bilang pag-iingat. Malinaw na nawalan na ng kapangyarihan si Charlotte na kontrolin ang sitwasyon. Kahit balisa si Zachary, ang pag-iisip sa taong nasa likod niya ay nagpapanatag ng kanyang loob. Naiinis pa rin siya sa sampal ni Charlotte kanina kaya tiningnan niya ito ng may galit. Miss Lindbergh, binuhusan ni Morgan ng tsa si Charlotte at mahina siyang nagtanong. Ano na ang gagawin natin? Ilalantad na ba natin ang pagkakakilanlan ng impostor? Tahimik ka, pabulong na sita ni Charlotte. Agad na tumahimik si Morgan, hindi na nang ahas magsalita pa. Pagkatapos ng isang higop ng tsaa, kinuha ni Charlotte ang kanyang telepono at tinawagan si Lupin. Madali kong mareresolba ang sitwasyong ito kung mahahanap ni Lupin sina Francesco at ang totoong Zachary sa tamang oras. Miss Lindbergh. Bati ni Lupin ng makonek ang tawag. Kumusta na riyan? Hindi na nagpaligoy-ligoy si Charlotte kahit naririnig siya ni Zachary. Hindi malinaw na naririnig ni Zachary ang usapan, ngunit ang kumpiyansa sa boses ni Charlotte at ang ideya na may iba pa siyang plano ay nagpaigting ng kanyang kaba. Umalis na ang taong hinahanap natin. Kakahanap lang namin sa may-ari ng restaurant at sa mga tauhan niya. Ini-interrogate pa namin sila ngayon, mababang ulat ni Lupin. Ayon sa impormasyong nakuha namin, malamang si Francesco ang purchasing agent. Tinanggap niya ang alok na trabaho ng restaurant kinabukasan matapos ang sunog. May dala pa siyang malaking itim na bag. Ngayon ko lang napagtanto, malamang naroon si Mr. Knox sa bag na iyon. Bilasan ninyo at hanapin siya. Halos masunog sa kaba ang bawat ugat ni Charlotte. Napakapanganib ng sitwasyon ngayon kaya ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay sa iyo. Ano ang nangyari? Pakiramdam ni Lupin ay may seryosong nangyayari. Ipaubaya mo sa akin ang sitwasyon dito. Mag-focus ka lang sa paghahanap sa kanya, giit ni Charlotte. Sige, naiintindihan ko, mabilis na sagot ni Lupin. Nakipag-ugnayan na rin ako kay Gordon para humingi ng tulong. Magaling ang ginawa mo. Igalaw ninyo ang lahat ng tauhan natin sa paghahanap. Kailangan ninyo siyang mahanap. Naiintindihan. Matapos ibaba ang tawag, itinaas ni Charlotte ang kanyang ulo at nakita si Zachary na may nerbiyos na ekspresyon.
Mula sa kalahating usapan, nahinuhan niyang natunton na ni Charlotte ang kinaroroonan ng totoong Zachary. Posible kayang buhay pa ang totoong Zachary. Agad na nagdahilan si Zachary para magtungo sa banyo. May impormasyong kailangan siyang ipadala ng palihim sa taong nasa likod niya. Miss Lindbergh, dapat ba nating, tanong ni Morgan. Hayaan mo siyang umalis. Pinanliitan ni Charlotte ang kanyang mga mata habang malamig na nakatitig sa direksyon ng banyo. Dapat alam na ng mastermind na nalaman ko na ang katotohanan. Mukhang matatapos na ang palabas na ito. Kumikilos na sila sa lalong madaling panahon. Gusto kong kumilos sila agad. Kung patatagalin pa nila ito, mas magiging mapanganib para kay Zachary. Ang pinakaligtas na paraan ay ako ang kumagat sa pain at hayaang makuha nila ang kalamangan. Sa susunod na kilos nila, ilalantad nila ang kanilang sarili. Ngunit may kaakibat itong panganib. Kasama na ngayon ang mga bata sa gulong ito. Mananalo ang mastermind sa bahaging ito kung hindi mahanap ni Lupin ang totoong Zachary sa tamang oras. Hindi kakampi sina Johan at Spencer sa usapin ng DNA test. Ayon sa plano, dadalhin nila ang doktor sa game room at kukunan ng dugo ang mga bata gamit ang dahilan na routine check-up. Pagkatapos, babalik sila sa opisina ng Pangulo para sa dugo ni Zachary. Sa oras na iyon, nakabalik na si Zachary sa opisina mula sa banyo. Abala na siya sa pagkain ng steak at pag-inom ng alak. Buong panahon ng kanyang pagpapanggap ay pinigilan niya ang kanyang mga pagnanasa. Araw-araw, mineral water o oatmeal lang ang kanyang pinipili. At ngayon, maaari na niyang ihinto ang pagpapanggap at maging siya na lang. Nagampanan na niya ang kanyang papel sa pagpapalabas ng mahalagang impormasyon sa mastermind. Binigyan naman siya ng katiyakan na hinding-hindi mahahanap ni Charlotte si Zachary kahit buhay pa ito. Kaya wala siyang dapat ipag-alala. Ang kasalukuyang Zachary ang tunay na Zachary. Kaya maaari siyang kumain ng may gana at hintayin na lamang ang resulta ng test. Sa kabaligtaran, labis ang pag-aalala ni Charlotte sa kaligtasan ni Zachary at sa posibilidad na mag-isip ng labis ang kanyang mga anak. Kung nailigtas siya ni Francesco, siguradong nabigyan siya ng lunas. Ngunit wala kay Francesco ang race data ni Dr. Felch bago ito pumanaw. Sa limitadong oras, walang nakakaalam kung hanggang saan na umabot ang kanyang paggamot. Walang nakakaalam kung nasugatan ba si Zachary sa sunog. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit kinuha ni Francesco si Zachary at itinago ito sa akin. Alam din kaya ito ni Danrick? Maraming tanong ang sabay-sabay na pumasok sa isipan ni Charlotte. Halos mabaliw na siya sa kalituhan. Mr. Knock, kailangan ninyong umiwas muna sa alak bago kunan ng dugo, maingat na paalala ng doktor. Ilang lagok lang naman. Ayos lang iyan. Ibinuko ni Zachary ang manggas ng kanyang damit at buong kumpiyansang inilapit ang kanyang braso. Kumuha ang doktor ng ilang tubo ng dugo at maingat itong itinabi. Matapos iyon, umalis ang doktor patungo sa klinika sa loob ng gusali para isagawa ang blood test. Ipinahakot ni Spencer ang lahat ng kagamitang kailangan mula sa ospital papunta sa kumpanya, bago kinuha ang dugo. Gusto niyang maisagawa ang buong proseso sa ilalim ng kanyang pagbabantay at matapos sa loob ng isang araw. Ang mga direktor at upper management ay naghihintay pa rin ng resulta sa conference room. Gaano katagal bago lumabas ang resulta? Tanong ni Spencer. Agad naming isasagawa ang test, sagot ng doktor. Hindi magtatagal ang blood test. Ngunit aabutin ng hindi bababa sa 5 oras ang resulta ng DNA test. Sige. Tumango si Spencer at pinangunahan sina Callum at ang 2 pang direktor patungo sa klinika. Kahit nang hihina, pinilit pa ring magpakatatag ni Johan. Charlotte, huwag kang mag-alala. Nagtitiwala kami sa iyo. Ibig sabihin, siya ang pinagtitiwalaan ninyo pero hindi ako? Tanong ni Zachary na may hinanakit sa boses. Pinagkakatiwalaan ko ang totoong Mr. Knock, sagot ni Johan. Nabigla si Zachary. Kung tama ang kanyang alaala, hindi dapat alam ni Johan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit ngayon, wala nang sinabi pa si Johan. Nagbigay lamang siya ng makahulugang tingin kay Charlotte at marahang tumalikod upang umalis. Ang maikling lakad ay parang isang mahirap para sa kanyang marupok na katawan. Napansin ni Lucy ang kanyang hirap kaya agad siyang lumapit upang alalayan siya.
Nagpasalamat si Charlotte sa kanyang tiwala. Marami na siyang naidulot na problema sa kanya noong insidente ng Chip. Hindi niya inaasahan na sa huli, siya pa ang taong pinaka-nagtiwala sa kanya. Pinabalik na ni Spencer ang mga bata matapos makunan ng dugo. Ayaw niyang magtagpo sila ni Charlotte at Zachary. Kasalukuyang isinasagawa ng doktor ang mga pagsusuri sa klinika. Sina Spencer, Johan, at ang 3 pang shareholders ay naghihintay ng mga resulta roon mismo. Samantala, si Charlotte at si Zachary ay magkatapat na nakaupo sa opisina ng Pangulo, tahimik na hinihintay ang mga resulta. Sa kabila ng katahimikan, ramdam ang matinding tensyon sa paligid. Hindi lang tagumpay o kabiguan ang nakataya sa resultang iyon. Malalaman kung sino ang mananatili at sino ang mapapaalis. Naghihintay si Charlotte ng resulta ng test at ng balita mula kay Lupin. Mas mahalaga sa kanya ang balita mula kay Lupin kaysa sa resulta ng pagsusuri. Kung mahahanap niya muna si Zachary, hindi na gaanong mahalaga ang resulta. Ngunit magiging napakahalaga ng mga resulta kung hindi niya ito maibabalik sa oras. Parehong panig ay walang magawa kundi maghintay ng matiisin. Ang mananalo at matatalo ay lalabas matapos ang 5 oras, parang isang paligsahan. Pakiramdam ni Charlotte ay napakabagal ng paglipas ng oras. Paulit-ulit niyang ini-scroll ang kanyang telepono, na umaasang may bagong update. Ganoon din si Zachary. Umaasa siyang makakatanggap ng balita mula sa mastermind tungkol sa pagkamatay ng totoong Zachary. Kapag nangyari iyon, panalo na siya. Mayroon pang mga posibleng hindi inaasahang pangyayari, kaya hindi siya maaaring maging kampante. 1 oras ang lumipas ngunit wala pa ring balita mula kay Lupin. Hindi na mapakali si Charlotte. Hahawakan na sana niya ang telepono upang tawagan si Lupin nang biglang bumukas ang pinto ng opisina. Dahan-daang itinulak ng isang tauhan si Spencer papasok, kasunod si Lucy na inalalayan si Johan, pagkatapos ay sina Callum, Miss Martin, Miss Reeves, at ang iba pa. Naroon din sina Reyna, Bruce, at ang mga doktor. Lahat sila ay may seryosong ekspresyon sa mukha. Mas lalo pang bumigat ang tensyon sa silid. Nagtaka si Charlotte. 1 oras pa lang ang lumipas, hindi pa maaaring lumabas ang DNA result, ngunit dapat ay tapos na ang blood test ni Zachary. Alam kong hindi siya nalason. Kaya bakit parang may masamang nangyari? Ngunit bakit kakaiba ang kilos nila? Kinabahan si Zachary at maingat na nagtanong, may problema ba? Lumabas na ang resulta ng blood test mo, sagot ni Lucy. Bago pa magsalita ang doktor, biglang sumigaw si Callum. Charlotte, napakawalang puso mo. Paano mo nagawang lasunin si Mr. Zachary? Nagulat sina Charlotte at Zachary sa sigaw niya. Sabay silang nagtinginan at kapwa nakita ang gulat sa mukha ng isa't isa. Alam nilang hindi nalason si Zachary. Kaya bakit iyon ang sinabi ni Callum? Ano, biglang natauhan si Morgan at nagtanong. Ibig mong sabihin, ipinakita ng resulta na siya ay. Sandaling huminto siya at itinuro si Zachary. Nalason. Tingnan ninyo ito, mas lalo pang nagngit-ngit si Callum. Isang simpleng tauhan pa lang, naglakas loob ng ituro si Mr. Zachary. Gaano ba kalala ang pananakot ng mga Lindbergh sa kanya? Hindi ko. Tumahimik ka, malamig na sabi ni Charlotte. Agad na tumigil si Morgan at umatras ng tahimik. Paumanhin. Hindi ko naayos ng maayos ang aking mga tauhan, humingi ng paumanhin si Charlotte. Matapos tingnan sina Spencer at Johan, nagtanong siya. Doktor, sinabi ninyong lumabas na ang resulta. Oo, iniabot ng doktor ang report kay Charlotte. Ito ang resulta ng blood test na isinagawa namin. Kinuha ni Charlotte ang papel at napako ang kanyang tingin habang binabasa ito. Ipinapakita sa report na ang lahat ng index ay lampas sa normal na antas at malinaw na may lason sa katawan. Nanlaki ang mga mata ni Charlotte. Tiningnan niya si Zachary nang hindi makapaniwala. Napakaraming tanong ang pumasok sa kanyang isip. Ano ang nangyayari? Siya ba talaga ang totoong Zachary? Nagkamali ba ako? Kabanata 1550. Ano ang resulta? Ipakita mo sa akin. Kinabahan si Zachary sa reaksyon ni Charlotte. Lumapit siya at inagaw ang report mula sa kanyang kamay. Pagkatapos lamang ng isang sulyap, nanlumo siya. Paano ito nangyari? Hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa.
May lason sa dugo ko. Paano nangyari iyon? Saan nagkamali? Mr. Zachary, siguradong napakarami mong pinagdaanan, may simpatyang sabi ni Callum. Huwag kang mag-alala, nandito na kami. Hindi ka na namin hahayaang saktan ng masamang babaeng iyon. Hindi, imposible ito. Hindi maunawaan ni Zachary kung paano siya nalason. Sinubukan niyang alalahanin ang mga sinabi ng taong nasa likod niya. Posible kayang sinuhulan ng taong iyon ang mga doktor at pinik ang resulta. Itinaas ni Zachary ang kanyang tingin mula sa report at tiningnan ang mga doktor sa silid, pagkatapos ay sina Spencer at Johan. Isang masamang hinala ang sumagi sa kanyang isip. Hindi yun posible kung naroon ang dalawang iyon. Ang dalawang matatandang iyon ay tuso at maingat. Walang makakalusot sa kanila kung sila mismo ang nagbantay sa buong proseso. At ang mga doktor ay mga tao ni Henry, kaya wala ring problema roon. Imposibleng maimpluwensyahan ng taong iyon ang mga doktor. Kung ganoon, paano ko ipaliliwanag ang resulta? Charlotte, ikaw na masamang babae. Ibalik mo kay Mr. Zachary ang lahat ng kanyang ari-arian at shares, sigaw ni Callum. Tumahimik ka, sumabog ang galit ni Charlotte habang punong-puno ng tanong ang kanyang isip. Ikaw, tama na, paos na sabi ni Spencer. Tigilan mo na, dagdag ni Johan. Kahit puno ng hinanakit, tuluyang tumahimik si Callum. Posible bang malaman kung anong klaseng lason ito base sa test na ito? Pinakalma ni Charlotte ang sarili bago tanungin ang doktor. Ang test na ginawa ay nagpapatunay lamang na may lason sa kanyang katawan. Hindi nito matutukoy ang uri ng lason. Kailangan ng mas detalyadong toxicology test para doon. Propesyonal na paliwanag ng doktor. Nauna nang ipinag-utos ni na Mr. Spencer at Mr. Stirk ang ganitong test. Isinasagawa na ngayon ng aking mga kasamahan ang pagsusuri sa klinika. Kailangan pa ng kaunting oras bago lumabas ang resulta. Naiintindihan ko. Tumango si Charlotte bago muling nagtanong. Lumabas na ba ang resulta ng DNA test? Hindi pa, sagot ng doktor. Kailangan pa nating maghintay ng 4 na oras. Sige, naiintindihan ko. Wala nang idinagdag pa si Charlotte at humarap kina Spencer at Johan. Wala pa akong masasabi sa ngayon. Mag-usap tayo kapag kumpleto na ang lahat ng resulta. Walang problema, sagot ni Johan. Umaasa akong hindi ako nagkamali ng taong pinagkatiwalaan. May pag-asang tumingin si Spencer kay Charlotte. Hindi sumagot si Charlotte. Umupo siyang muli sa sofa at nagpatuloy sa pag-inom ng tsaa. Babalik na kami upang bantayan ang proseso. Pag-usapan na lang natin kapag lumabas na ang mga resulta. Tumalikod si Johan at lumabas ng silid. Sumunod sina Spencer at ang iba pa. Bantayan ninyo ng mabuti si Mr. Zachary. Huwag kayong magpabeya, utos ni Callum kina Bruce at sa iba pang bodyguard. Matapos titigan si Charlotte ng may galit, umalis din siya. Sa sandaling iyon, magkahalong damdamin ang naramdaman ni Reyna at Bruce. Ngunit nanatili lamang silang tahimik sa isang tabi. Pagkaalis ng lahat, muling bumalik sa ganap na katahimikan ng opisina ng Pangulo. Si Zachary ang pinaka hindi mapakali sa loob ng silid. Hindi pa rin niya maisip kung saan nagkamali ang plano. Nalason ba talaga ako? O peke lang ang report? Kung peke ito, maayos ang lahat. Nasa akin muli ang kontrol at may dahilan pa akong ipitin si Charlotte. Ngunit kung totoo ito, muling bumigat ang pakiramdam ni Zachary habang iniisip iyon. Ibinaling niya ang tingin kay Charlotte at marahang nagtanong. Ikaw na masamang babae, inutusan mo ba ang isang tao na lasunin ako? Ang mga acupuncture at herbal bath treatment na iyon. May lason ang lahat ng iyon, tama ba? Gamitin mo ang utak mo at mag-isip ng mabuti, kunot noong sagot ni Charlotte. Bakit kita lalasunin? Sa tingin mo ba ganoon ako katanga para maghukay ng sarili kong libingan?